Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Binibining Mayatchevelay Perez at itatalakay ko sa araw na ito ang tribong Sama. Kaya tara, sama-sama nating kilalanin ang katutubong pangkat na magpahanggang sa ngayon ay nananatiling buhay ang kanilang pagkakakilanlan. Ang tribong Sama ay kilala rin bilang Samal o Isama. May mga folk history o chismis na ang salitang Sama ay galing sa Tagalog na sama-sama o togetherness sa Ingles. Bahasa Sama, Bisla Sinama at Pamong Sinama ang kanilang lengguwaheng ginagamit. Ngunit mayroong ibang pangkat ng Sama na gumagamit ng ibang variety. Maraming Sama ang nakatira sa Sulu, Tawi-Tawi, dito sa atin sa Davao City at maging sa Island Garden City of Samal. Mayroon silang criteria na sinusunod upang magkaisa at ito ay ang orientation of the sea, Islamic beliefs and practices, language, and loyalty to a kin group. Alam niyo ba na hindi lahat ng Sama ay Muslim? Mayroong Christianized Sama na tinatawag na Sama Kanlaw. Ibig sabihin ng Kanlaw ay kaibigan. Nagpapahiwatig lamang ito na kahit isa na silang Kristiyano ay maituturing pa rin silang isang kakampi. Sa pagdaan ng panahon, lumalaki ang populasyon ng tribong Sama. Halimbawa na lamang noong taong 2007 na malapit na silang mangalahati sa 1 milyon. Nakasaad sa kasaysayan ng Sama na si Maas Malakitok ang unang Sama na naging Muslim sa pamamagitan ni Sheikh Makdum Mukhtar. Sa kabilang banda, mayroong mga argumento kung sino nga ba ang naunang dumating dito sa Mindanao, kung ang Tausug ba o Sama. Mayroong mga historiador ang nagsasabi na ang mga Tausug daw, ngunit sa pag-aaral ni Palisen, mayroon siyang natagpo ang mga Sama na naninirahan sa Zamboanga at naninirahan na rin sa Sulu noon pang 1,000. Nang sumapit ang 1300s, diyan na dumating ang tribong Tausug. Ito ay kabaliktaran sa sinabi ng mga historiador. Pagkasapit ng 15 siglo, naging mayabong ang paninirahan ng Tausug at binuo ang Sultanate of Sulu. Dahil ang mga Sama ay nakatira lamang sa isla na hindi sapat ang tubig at pagkain para sa kanila, sila ay napilitan na umasa sa hulo. Dahil lumalago ang Sulu, nangangailangan ito ng mas maraming tauhan. Hindi sapat ang kakayahang bumuo ng bangka at maritime skills ng Sama, kaya naghanap sila ng mga alipin. Ang mga alipin na iyon ay siyang bayad sa kapangyarihan at kayamanang ibinigay ng mga Tausug sa Sama. Ang mga nakuha nilang alipin ay yaong mga Bisaya, Tagalog at maging Malay. Ngunit nalaman ito ng lokal na pamahalaan ng Espanya kaya nag-utos ito na puksain ang gumagawa ng ganitong gawain. Maraming Sama ang namatay dahil sa gulong ito. Nang sumapit ang 1870, opisyal nang natapos ang pag-aalipin ng mga Sama. Ang mga kabahayan ng tribong Sama ay binabase nila kung ano ang kanilang pinagkukunan ng pagkain. Halimbawa, yang nakikita natin sa Magsaysay Park, masasabi nating farming ang kanilang source of living dahil hindi ito magkadikit sa iba pang bahay. Ang mga tradisyonal na bahay ng Sama ay matataas at malalaki at minsan mayroong 2 palapag at mayroong gagandang carvings. Ang mga nagkakaroon ng mga ganitong bahay ay yung mga mayayaman lamang na Sama. Bihira na rin ang makakita ng mga ganitong bahay buhat ng modernisasyon. Mayroon din silang tinatawag na kumkoma na kung saan makakapunta ka lang dito sa pamamagitan ng bangka o vinta. Ang mga ganitong bahay ay ginagamit ng mga Sama de Laut at kung mapapansin ninyo ang mga ginagamit na materyales ay yung madali lang makuha sa kalikasan. Mayroon ding mga katutubong kasuotan ang tribong Sama. Mayroon silang tinatawag na patadyong na kung saan ito ay maaaring suotin ng lalaki at babaeng Sama. Ginagawang bahag ng mga lalaking Sama ang patadyong upang maging madali sa kanila ang sumisid sa ilalim ng dagat. Ang sawal kantin ay sinusuot kapag mayroong espesyal na okasyon kagaya ng kasal. Ang mga babaeng Sama ay sumusuot ng sablay. Mayroon din silang simpay at ito yung nagsasabi na ang sablay ay pang-okasyon ba o hindi. Kung simple lang ang disenyo, pangkaraniwang araw lamang.
Kung maganda naman ay para sa espesyal na okasyon. Bukod pa rito, mayroon din silang panyo na tinatawag. Ito ang kanilang ginagamit na panakip sa butas ng biyatawi, ang blusang sinusuot ng mga kababaihan. Kung mapapansin ninyo, ang mga pambabaeng kasuotan ng mga sama ay napaka-konserbatibo. Magaling din sa pag-ukit ang mga sama na tinatawag na ukil. Sa paggawa ng ukil, ito ay abstract, ngunit hindi ito gusto ng mga sama. Mas gusto nila yung mga realistiko. Ang larawang inyong nakikita ay gawa ng isang babaeng sama. Magaling din sila sa weaving. Sila'y kilala sa paggawa ng tepo at buras at ginagawa rin ito ng mga babaeng sama. Kung inyong napapansin, ang mga traditional crafts ng tribong sama ay ginagawa ng mga kababaihan dahil sa kanilang papel sa gawaing pantahanan at likas na husay sa detalyado at maselang gawain. Tumako na tayo sa kanilang tradisyonal na sayawan at ritual. Sa tribong sama, mayroon din silang pangalay na sinasayaw ng mga kababaihan at kanta na kung saan nagpapakita ng indigenous martial arts ang mga kalalakihan. Mayroon din silang tinatawag na mangombo na kung saan ginagawa nila ito kapag mayroon silang katribo na sinapian ng masamang kaluluwa. Gutom ka na ba? Pues maaari mong subukin ang oko-oko ng tribong sama. Ito ay gawa sa laman ng sea urchin, specifically ang swaki, at nilalagyan ito ng bigas at tinimplahan at pinakuluan. Hitik din sa panitikan ang tribong sama. Ang kanilang katakata o kana-kana ay karaniwang mitolohiya, animal tales, numbskulls tales at iba pa. Bukod pa rito, mayroon din silang mga kanta kagaya ng lugu at kalangan selang. Ang nasa larawan ay ang liriko ng kalangan selang. Mayroon ka bang nakaligtaan? Maaari mong basahin ang buod na ito. Naway hindi pa kayo nabusog sa kaalaman tungkol sa tribong sama dahil ibabahagi pa ni Binibining Machili Camacho ang ilang mga subgroups ng tribong sama. Hanggang sa muli, paalam!